Ito ang GMA Regional TV News. Paglilingkod sa simbahan na may pagpapakumbaba. Yan daw ang iniwang inspirasyon ni Pope Francis sa isang Dagupenyo na nagsilbing isa sa mga official photographer noon ng Santo Papa. Balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Mula sa 4,000 aplikante, isa lamang ang tubong Dagupan City na si Glenn Munoz Lopez sa 23 pinalad na maging official photographer sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong January 2015. Mahigit isang dekada na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa alaala ni Glenn ang kanyang close encounter sa Santo Papa. I was so starstruck talaga na hindi ko namalayan na photographer pala ako. So, Hindi ko siya nakunan. So talagang walang paglagpas niya doon ko na-realize na ay photographer pala ako. Ito ang winning shot ni Glenn kay Pope Francis at isa lamang ito sa mga kuha niyang larawan na nalathala sa libro tungkol sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa. At ito na rin ang nakadisplay ngayon sa altar ng St. John the Evangelist Cathedral. Pahirapan daw ang pagkuha niya sa larawan dahil kadalasan sa crowd nakatingin ang Santo Papa kung saan wala siya roon. Pero kahit nakapwesto sa kakaunting crowd, nadiskartehan ni Glenn ang kuha sa kanyang kamera. So I have no choice, sumigaw talaga ako. Sabi ko, Papa Francisco, sabi ko. Tapos timing, narinig niya yung boses ko, lumingon siya. So nakita niya ako, parang nagka-eye to eye kami, then he make a sign of a cross. 9 na beses daw na nakita ni Glenn ang Santo Papa sa pagbisita niya sa bansa. Dama raw niya ang kabanalan ni Pope Francis na tila ba naghahatid ng positive energy sa kanya. Sa pagpanaw ni Pope Francis, naiwan sa puso ni Glenn ang simbolo ng kababaang loob na taglay niya ngayon sa kanyang paninilbihan sa simbahan. Naging inspiration ko siya na serving the church with all dedication and devotion. Pero mas nangibabaw sa akin yung pagsilbi sa simbahan with all humility. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binigyang pagkilala sa Amerika ang Philippine Marine activist na si Angelique Songco o kilala rin sa tawag na Mama Ranger. Kabilang siya sa mga binigyan ng International Women of Courage Award sa isang seremonya sa US Department of State sa Washington, D.C. Nagkaroon ng pagkakataon si Mama Ranger na makilala sina US First Lady Melania Trump at US Secretary of State Marco Rubio. Ang pagkilala ay dahil sa kanyang ambag para protektahan at pangalagaan ang Tubataha Reefs National Park sa Sulu Sea. Itinuturing ang Tubataha bilang isang UNESCO World Heritage Site. Sabi ni Mama Ranger, ang award na natanggap ay isang malaking tagumpay para sa Tubataha at sa mga kapwa niya Ranger. Kaugnay po ng pagsasama-sama ng mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para sa nakatakdang libing ng yumaong Pope Francis, kausapin po natin si Catholic Media Network President at CBCP Director for Broadcast, Father Francis Lucas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo. Sa inyong lahat ng tagapanood at tagapakinig. Yes, Father. Ano nga ho ba yung aasahan natin sa mga susunod na araw, lalo't nakatakda na nga ho ang libing kay Pope Francis sa Sabado? Yung mangyayari ngayon na ay mula sa Santa Marta, no, yung kanyang tirahan ay ililipat siya sa St. Peter's Square. Doon na magsisimula yung wake. Yung pwede nang tingnan ng maraming tao ang kanyang bangkay. So magkakaroon ng mga misa pa rin sa buong daigdig. Patuloy din na ating pagpupuri sa kanya, pasasalamat sa kanyang ginawa. Ngunit pagkatapos doon, sa 26 sa Sabado, doon gagawin yung funeral. I see. Pag-decide na ang mga kardinal kasama yung Carmelengo na yun ang date na magiging funeral. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy yung mga misa noon. Hanggang sa tawag na Vindiales. Sunod-sunod yun na
patuloy rin ang pagpapasalamat sa Diyos at ang pagpanalangin natin ang kaluluwa niya ay makasama na sa kanyang ama sa tunay niyang tirahan. I see. So yan ang development. Pero after siguro 20 days mula siya namatay, intention na magsimula na yung conclave. I see. Okay. May 3 kardinal po ng Pilipinas ang kalahok sa conclave, no, nabanggit nyo. At ano ho kaya yung pinakamalaking konsiderasyon ng mga kardinal sa gagawin nilang pagboto, yung sa conclave? Ang nagulat nga ako, hindi ba kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang analysis at Apo. kanya-kanyang prediction. Nagulat ako si Cardinal Tagle, obvious. Number 1 yan, nung pang panahon na ma-elect si Pope Francis. Ngayon, dahil matagal na siya dyan, nakasama niya si Pope Francis, tumaas siyang kanyang category to win. Pero nakasama, iba-iba kasi, meron top 20, top 12, top 5, at iba-ibang pangalan din, halimbawa yung mga cardinal sa Africa, parang 3 yun yung iba lang, yung isa 2 sinasabi. Pero nakasama si Cardinal Ambo David. Sabi ko, ay bago-bagong kardinal. Na pwede rin daw siya. Okay. Yung pangatlong kardinal, yung Archbishop of Manila, parang hindi siya nakasama doon. Ngayon, ang sagot sa tanong mo, anong gagawin nila? Hindi lang sila, kung hindi yung buong mga kardinal magmi-meeting dyan Pero silang parang conference. Wala namang talaga mga topic, kundi yung mga decision lang na gagawin sa pangunguna ng Carmelengo, yung Chamberlain, na ano ang sitwasyon ng daigdig ngayon. Pampolitika, pang-sosyal, pang-economics. Tapos, pag-usapan din nila, sino baga sa palagay nila ang karapat-dapat sa tulong ng Espiritu Santo ang pwedeng i-elect nila. Hindi ang mananalo kasi kanya-kanyang election yon. At wala diyang partido, wala diyang magbibigay ng mga brochure, iboto niyo ako. Wala mga ganon. Bawal yun. Yes. So, tahimik lang, bulong-bulungan lang. I see. At kaya nila lahat yan, ano ang nangyayari sa daigdig at sa buong simbahang Katoliko. And then, at saka nila ipapaubaya sa Espiritu Santo na gabayan. Alright. Naku, napakalayo pala nung gagawing pagboto doon sa conclave sa ating gaganaping eleksyon dito, no, kung tutuusin. Kaya pagdasal na lang ho natin maging maayos din tayo dito, no, sa ating pagboto. Maraming pong salamat sa inyo pong oras, Father Francis Lucas. Thank you. God bless you all. God bless din po. Samantala, ito naman po, inalala rin si Pope Francis sa pamamagitan ng mga sikat na landmark sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Eiffel Tower na isa po sa mga sentro ng turismo sa Paris, France, panandali ang pinatay ang mga ilaw. Inalala rin ang Santo Papa sa UNESCO World Heritage Site na Colosseum sa Rome, Italy. Karaniwang maliwanag po ito tuwing gabi, pero hinayaang mabalot muna ito ng dilim, kasunod ng pagpanaw ng Pope. Sa Buenos Aires, Argentina, kung saan isinilang si Pope Francis, ginamit naman na tila projector screen ang isang monumento. Dito ipinakita ang mga larawan ng Santo Papa, kasama ang mensaheng Pray for Me na madalas sambitin ng Santo Papa. I now declare NCAA Season 100 volleyball competitions open. Let the games proceed. Balik telebisyon ang NCAA Season 100. And this time, indoor volleyball tournament naman ang bibida. Sa opening ceremony, ibinandera ng mga NCAA school ang kanilang roster para sa men's, women's, juniors at girls volleyball. Present ang mga NCAA Mancom representative, maging si GMA Integrated News Regional TV and Synergy Senior Vice President and Head, Oliver Victor B. Amoroso. Ito ang first time na 2 rounds ang eliminations ng NCAA Indoor Volleyball bilang pagdiriwang ng centennial year ng liga. Every game now is important. Aside from stepping up the level, no, it's a more grueling
February 20 nagsimula ang first round of eliminations ng NCAA Season 100 Indoor Volleyball Tournament, kung saan Mapua University ang nangunguna ngayon sa men's volleyball na may 9-0 win-loss record. Habang sa women's volleyball naman, 4 na eskwelahan ang tied at first place na may 7-2 win-loss record. Ang Letran, Benilde, Mapua at Perpetual. Mapapanood ang NCAA Indoor Volleyball Tournament tuwing Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday at Sunday sa GTV at Heart of Asia Channel. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwede nang mabisita ang precinct finder ng COMELEC para sa mga naghahanap ng kanilang presinto para sa eleksyon 2025. Ang iba pang paghahanda ng COMELEC sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie. Sandra? Connie? Go ahead, Sandra. Yes. Nagawa ngayon yun, kaunay na deployment ang nasa dalawang sa eleksyon. Alright. Sabi ng COMELEC na bukas ang Pilipinas sa mga observers sa iba't ibang mundo para pangasiwaan ang gagawing halalan sa May 12. Ayon sa kinatawan ng EU, nakadeploy na sa lahat ng rehiyon ang mahigit 70 observers nila at may parating pang mahigit 100 na tinatawag nilang short-term observers. Paliwanag nila kaya sila nagpadala ng ganito kalaking team ay dahil gusto raw nila maobserbahan ang buong proseso ng eleksyon sa Pilipinas, maging ang paraan ng pangangampanya ng mga kandidato, mismong araw ng eleksyon at yung bilangan ay oobserbahan daw nila. Yun daw gagamitin nating makina o yung tinatawag na automated counting machine ay kasama na rin sa mapapasadahan nila sa kanilang obserbasyon. Ang produkto daw nito ay lalamanin ng report nila na ibabahagi nila sa Pilipinas at masasabi rin na may matututunan sila panigurado mula rin sa proseso ng Pilipinas. Kaugnay pa rin sa election ko, maaari nang mabisita ang precinct finder ng COMELEC para malaman nyo ang inyong mga presinto. Matatagpuan ito sa COMELEC website. Hihingan lang kayo ng ilang personal na impormasyon gaya ng buong pangalan, birthday at place of registration at dyan nyo rin malalaman kung aktibo ba kayo na botante o hindi. Ayon po kay COMELEC Chairman Garcia ay handa sila sa mga hacker lalo't ang precinct finder daw po ang isa sa pangunahing pinupuntirya ng mga hacker sa ilang nagdaang eleksyon. Yan muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.